Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating mundo ay good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na sa mga matutulog na. At welcome again sa ating All About G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana Daily Vlogs. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Thursday morning. So anong balita po sa inyong lahat dyan? Yan po at tayo po ay nandito na naman para magsama-sama at papakainin na naman natin yung ating alaga na sobrang bait at sobrang pa-cute. Yun, pa-cutie patuti na naman po siya. At yun, ay ano yan, gusto niya pong lumabas. Kanina pa yan, gustong lumabas ang ating G. Kasi po ay nanonood lang po siya kung anong gagawin ko. Ano yan, tatakbo at tatalon na naman po yan. Alam mo naman ang G natin, no? Naghahanap lang yan ng paraan. Para-paraan po yan ang G natin. Ayun, no? Ang ganda talaga ng G natin, no? Super bait. Ayun, at so bago yung kanyang bago yung kanyang ilaw. Kaya po ay ang init na lumalabas dito ay bagong-bago din. Yung ilaw na to, kakapalit na natin kahapon ng ilaw ng ating G. Ayan ay, lalabas talaga si G natin. Ay, you cannot go out, baby. You cannot go out, okay? Alright, batiin mo na sila, G. You wanna say hi to your friends out there? Say hi to your friends, okay? So, si G natin ngayon ay nagsishedding na naman. Yan na, nakita niyo ba yung dito niya? Nagsishedding po ang G natin. And then, syempre doon sa kanyang, mga dry skin din dito. Yan, naghahanap naman yung paraan yan para makalabas ang G natin. Alright, so mga masters at mga ka-G, invited pala kayo bukas, mamaya pala. Una na naman, meron na naman tayong Premier Marathon sa ating bahay kulitan. At ang ating meron tayong 4 na hosts for today. So ang ating first host ay ang ating Madam Razel Williams. Ang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Then 3:30 to 5:30 ang Rowena Milyares TV. And then ang ating 6 to 8 natin ay si Drayson Mabunay, PWD Vlogs. And ang last batch, ang 4th batch ay walang iba kung ang aking BFF Arimunding and Kotik channel from 8:30 to 10:30 in the evening. Ayan po mga masters at basta Thursday 4 ng hosts natin. Kasi mas yun ang mga availability ng ating mga hosts. Kaya enjoy lang po tayo sa mga available po dyan. Always welcome po kayo mag-support sa ating Premier Marathon. At syempre magbibigay tayo ng pagkain ngayon ng ating G. Ito po yung pagkain niya. Lalagyan na natin ng preska. Yan po. Preskang-preska po ang pagkain ng G natin. At kailangan niya naman talagang kumain ng mga healthy na mga pagkain. Ayan po ay lalabas na naman po siya. Nakakita na naman po ng lusot ang G natin. Ay, nako. Ayan. So tayo ay maglalagay ulit ng kanyang watermelon. Try na naman po siyang lumabas. Nako, si G natin talaga. Ang kulit-kulit ng ating G, mga masters. Alam niya na kasi na hindi siya pwedeng pagalitan. Kaya ay dinulubos-lubos niya. Dinulubos-lubos ng G natin ang kanyang daddy. Kasi alam niya hindi siya pwedeng pagalitan ng kanyang daddy. Dahil siya isang spoiled
na alaga. Yan na, meron na pagkain dyan, ayaw niya naman kumain. Oh. Siyempre gusto niya talaga yung watermelon. Kasi watermelon daw ay masarap. Siyempre, ito yung watermelon din natin, oh. Ayun, ang dami, oh. Ito na lang natin ulit ilalagay yan sa kanyang lalagyanan. Ayan, ay nakita niya na kasing pula. Pag nakakita po yan ng pula, alam niya na talaga yan na yung kanyang favorite fruit ay watermelon. Kaya go lang tayo sa ating feeding program. Ating G, the green, girly, kitty, patuti, igunga na. Anyways, mga masters and mga ka-G, anong balita po sa inyo lahat dyan? Ako po'y taos pusong paulit-ulit pong nagpapasalamat po sa inyong lahat dyan. At dahil po sa inyo ay, ayun, lumalaki na rin po yung ating team. Lumalaki na rin po yung support sa ating mga premiers. At syempre, dito po sa ating All About G, lahat po na nandito po ay considered na rin po kayo na pamilya ni Master Worm at ni G. Kasi po ay dahil po sa inyo ay patuloy po tayo sa pagpe-premiere. Kasi pag wala naman kayo dito, sino naman manonood sa atin, di ba mga masters, mga ka-G? Wala namang manonood pag wala kayo dito, di ba? Kaya ako po ay taos puso talaga nagpapasalamat sa inyo dyan. Dahil sa inyo ay meron tayong audience. Di ba? So, ang presensya niyo po ay sobrang importante yan. At I hope na may nalalearn din po kayo. Hindi naman po araw-araw tayo nagde-lecture about health, pero I hope na meron kayong napupulutang aral sa tuwing ako'y nagbibigay ng health lecture. Okay, so kahapon po sa clinic namin, meron kaming pasyente na may Bell's palsy. Alam niyo bang Bell's palsy, yung nangingiwi yung kabilang mukha? Dahil po ay, kung punta kayo sa doctors, sa mga Western medicine, ang explanation po dyan is it's either a prerequisite daw ng stroke or heart attack, at pwede rin siyang viral infection. Yun po ang isa sa mga explanation po ng Bell's palsy. So, nakakita na ba kayo ng merong Bell's palsy? Yung Bell's palsy po, yung one side po ng kanyang mukha ay nangiwi or hindi balanse. Mayroon siyang nahulog yung sa kabilang mukha, parang bagsak yung kabilang mukha. At saka yung iba, hindi yung bibig nila po ay hindi nila makontrol. Mabubuksan nila yung isa hindi naman makontrol. Yung iba naman ay dahil po ay wala yung muscles nila po ay hindi nagfa-function ng mabuti, ay uncontrollable ang kanilang laway. Nagdudrool po sila, yung laway nila po ay hindi nila makontrol. So, sa amin naman po, sa Oriental Medicine, ang Bell's palsy po ay invasion of wind. So sa Oriental Medicine kasi iba-iba yung yung energy. Meron tayong different kinds of energy. So ang wind po ay heat and cold, yung mga ganun. Ayan, examples po yan ng mga energies sa katawan natin. So pag hindi po balanse po ang energy ng katawan natin, ay magkakaroon po yan ng imbalance. Siyempre, magkaroon ng imbalance po yan. Pag may imbalance po yan, ay magkakaroon tayo ng health problem. So, isa po yan. Halimbawa, sa mga causes po ng Bell's palsy, sa mga hindi po aware or meron na pong kilala na may ganun noon, ay most of the time ay imbalance po sa temperature sa kanilang mukha. So halimbawa, ikaw ay pawis na pawis, 'di ba? Nanggaling ka sa isang mainit na lugar. At syempre, pag mainit ang iyong katawan, ay nagpapawis ka, 'di ba? Pag may pawis ka, bukas po yung iyong pores. Pag bukas po yung pores mo, ay prone ka po pasukan ng hangin or
kung ano man diyan kasi bukas yung iyong, ang pores. Yung pores ay yung, mga butas-butas sa ating balat kung saan po ay lumalabas po ang mga pawis at siyempre, diyan din po ay sa part 'yan ng ating excretory system. Kumbaga, doon po lumalabas yung mga toxins sa katawan natin. And then of course, ang pores po diyan din, lumalabas po yung ating, mga medyo, hairy ka. Diyan din po lumalabas at tumutubo po yung buhok sa ating mga kamay at sa kung saan man diyan na merong pores. Right? So pag medyo mainit ang tawan mo at napapawisan ka, eh bukas po yung pores natin. At halimbawa, ikay biglang pumasok sa isang air condition na kwarto or meron kang pumasok ka sa kotse, ang kotse mo ay super lamig. At syempre, yung aircon naman, hindi naman nakatutok yan sa harapan mo. Kung minsan po, yung sa left side ng inyong aircon ay nakatutok sa ilalim, yung isa naman ay nakatutok sa mukha mo. So, ibig sabihin, yung right side lang yung nakatutok sa mukha mo. So, mangyayari po dyan, dahil mainit po yung mukha mo, ay mangingiwi. Magpo-pull yung hot and cold energy at kung saan po yung hot ay saan yung cold, meron yung force na magpo-pull. Kaya gano'n at acupuncture po ay isa sa mga magandang treatment para diyan. So yun, marami po kaming mga ganyan pasyente doon sa clinic namin. Acupuncture po, nakakatulong po sa Bell's palsy. Alright mga masters, hanggang dito lang po tayo ha. At tapos na po tayo sa ating 12 minutes. Maraming salamat po at sa mga naka-live po ngayon, sugurin po natin sila. At kita-kits tayo mamaya sa ating Premier Marathon. God is great! Yahoo!